Kabanata 1451. Pumulot ng lubid si Scorpio at isa-isang tinali ang 5 tao. Pagkatapos, tinakpan niya ang kanilang mga bibig para hindi nila makagat ng kanilang mga dila at magpakamatay. Pagkatapos nito ay tinanong ni Scorpio, anong susunod kong gagawin? Tumingin si Thomas sa kanilang 5 at mahinahong sinabi, hinahanap na ng mga pulis kung saan matatagpuan ang Cordelite pero walang progress. Bakit hindi tayo maging mabuting mamamayan at dalhin sila sa pulis? Agad itong naintindihan ni Scorpio. Ako na ang bahala dito. Isa-isa niyang pinabagsak ang 5 asasin. Matapos maayos ang lahat, pumunta si Thomas sa bintana at tumingin sa ibaba. Hindi niya maiwasang umiling at sabihin, malalakas ang mga asasin na ito. Madali silang umakyat sa isang palapag na may taas na ilang metro ang taas. Mayroon silang napakalakas na abilities. Hindi nakakagulat na ang mga investor sa Central City ay takot na takot sa Heath Corporation. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, kakaunti na ang mga sasakyan sa kalsada. Isang itim na sasakyan ang dumaan sa police station na mabagal ang takbo. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan at maririnig ang tunog ng sipa. 5 lalaki na nakagapos ang itinapon sa pasukan ng police station. May naghagis rin ng sign na may 2 salita, Cordelite. Pagkatapos nito ay umalis na ang sasakyan. Hindi nagtagal, nakita ng mga tao mula sa police station ang 5 tao sa pintuan, lalo na pagkatapos makita ang mga salitang, Cordelite. Nakakuha ito ng maraming atensyon at isang magdamag na investigasyon ang isinagawa. Kinaumagahan, nakahiga si Dexter sa isang hospital bed, kinakalikot niya ang kanyang cellphone at nagbabasa ng balita. Gusto niyang makita ang balitang pinatay na si Thomas. Gayunpaman, wala siyang nakitang balita tungkol dito pagkatapos ng mahabang panahon. Anong nangyari? Masyado nang malalim ang gabi. Bakit hindi lumalabas ang balita tungkol sa pagkamatay ni Thomas? Hindi kaya na-block ang balita? Mukhang kalmado si Terrell. Kapag mas malaki ang balita, mas maingat ang lahat sa paggawa nito. Hindi kaya kinukumpirma pa ng media ang impormasyon. Gayunpaman, may isang bagay na sobrang naikinabahala ni Terrell. Ibig sabihin, hindi pa sumasagot ang 5 asasin na pinadala. Hindi ito normal. Nagpatuloy si Dexter sa pag-browse ng balita habang nagrereklamo. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita siya ng isang breaking news, 5 asasin mula sa Cordelite ang inaresto. Ano? Mabilis na ipinakita ni Dexter kay Terrell ang kanyang cellphone screen. Dad, tingnan mo itong balita. Inaresto ba si Uncle Wayne at ang iba pa? Tiningnan ni Terrell ang litrato sa cellphone at agad niyang nakilala ang mga ito. Tama si Dexter. Ito ang 5 tao na pinadala nila kagabi. Hindi siya nagsalita pero talagang nagulat siya. Sino si Thomas? Meron pa talaga siyang kakayahan na pabagsakin ang 5 asasin mula sa Cordelite. Alam ng mga nakakakilala sa kanila na ang mga tao mula sa Cordelite ay mga elite na maingat na pinili ni Terrell. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng mga abilities na 10 beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa General Assassination Operations, 2 mamamata tao lamang ang kailangang ipadala para makumplito ang misyon. Sa pagkakataong ito, sinadya ni Terrell na magpadala ng 5 tao bilang safety measure. Sa kanila, si Uncle Wayne ang nangunguna sa mga eksperto. Siya ang pinakamakapangyarihang assassin sa Cordelite. Akala niya ay perpekto na ang kanyang plano, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natalo ang buong team. Hindi lamang nabigo ang assassination, pero ang kanilang 5 tauhan pa ay pinabagsak ni Thomas. Ipinadala pa ang mga ito sa police station. Masama ang sitwasyon. Matagal nang sinusubaybayan ng mga pulis si Terrell. Noong nakaraan, nakagawa lamang sila ng hindi napaghanda ang ebidensya at hindi ito naging banta kay Terrell. Pero iba na ang sitwasyon sa pagkakataon na ito. Ang 5 miyembro ng Cordelite ay naaresto ng sabay-sabay. Sa kasalukuyang kakayahan ng pulisya, madaling maituturo ang krimen kay Terrell. Anak, okay na ba ang katawan mo? Biglang tanong ni Terrell. Kumalaw si Dexter. Okay na ang katawan ko, pero masakit pa rin ang braso ko. Sige. Tumayo ka at sundan mo ako. Kabanata 1452. Naging blanko ng saglit ang isip ni Dexter. Dad, ano ang ginagawa mo? Pupunta sa ibang bansa. Sa wakas ay napagtanto ni Dexter ang bigat ng sitwasyon matapos marinig ang 2 salitang iyon. Sa tingin mo ba ay may mangyayaring masama sa atin, Dad?
Si Uncle Wayne at ang iba pa ay hindi naman tayo pagtataksilan, di ba? Tanong niya. Sa tingin mo ba hindi malalaman ng mga pulis kahit hindi nila tayo pagtataksilan? Hindi ligtas na manatili sa bansa ngayon. Dahil iyan mo, sumunod ka sa akin, pupunta tayo sa ibang bansa, sabi ni Terrell. Okay, sige. Nagmamadaling nagbihis si Dexter at lumabas ng ospital kasama si Terrell. Tumakay sila ng kotse at dumiretso sa airport na parang nauubusan sila ng oras. Ang mga pulis ay dumating sa ospital 15 minutes lamang pagkatapos nilang umalis. Gayunpaman, dahil nakatakas na ang mga hit, ang natitira na lang ay isang walang laman na ward, kaya nagmamadali silang habulin ang mag-ama. Sila ang mga sundalong humahabol sa mga magnanakaw. May mga humahabol at may mga tumatakbo, at sa huli, ang mas mabilis ang siyang mananalo. Sa ngayon, nauuna ng bahagya ang mga hit sa karera. Kung talagang makakatakas sila sa bansa, magiging mahirap ang sitwasyon para sa kanilang mga kalaban. Sa kritikal na sandali, isang malaking truck ang biglang pumasok sa gilid at humarang sa kalsada. Naharangan ng kalsada, Mr. Heath, sabi ng driver. Kumunat ang noo ni Terrell at bigla siyang nagtaka. Nahabol kaya agad kami ng mga pulis. Habang naguguluhan siya sa pagdating ng truck, bumukas ang pinto ng truck at lumabas ang isang lalaki. Si Thomas ba yun? Galit na sumigaw si Dexter nang makita siya. Thomas! Lalong nagsalubong ang kilay ni Terrell nang makita ito. Hindi nakakapagtaka kung si Thomas talaga iyon. Meron siyang kutob na inutusan ni Thomas ang kanyang mga tauhan na bantayan siya pagkatapos ipadala si Uncle Wayne at ang iba pa sa police station. Itinulak ni Terrell ang pinto at lumabas ng sasakyan. Nilapitan siya ni Thomas at sinabing, "Saan ka pupunta, Mr. Heath? Kailangan ko bang i-update sa'yo kung saan ako pupunta? Umalis ka dito," malamig na sinabi ni Terrell. "Bakit ka ba nagagalit, Mr. Heath?" Mahina akong tanong ni Thomas. "Wala akong masamang intensyon sa pagpunta dito. Umaasa lang ako na mag-sponsor ka ulit sa Boys Factors." Mag-sponsor ulit? Isa na naman itong excuse. Malinaw na nandoon si Thomas upang bumili ng oras para makarating doon ang mga pulis at arestuhin sila sa lalong madaling panahon. Pero hindi magiging madali na pabagsakin si Terrell. Malamig niyang tinitigan si Thomas at sinabing, "Ikaw mismo ang nagdala sa sarili mong kamalasan, Thomas. Naniniwala ka ba na ang isang maliit na trick na tulad nito ay sapat na para pigilan ako? Sa tingin mo ba ay sira na ang Cordelite ngayong nahuli mo ang 5 maliliit na miyembro nito? Ha? Imulat mo ang mga mata mo at panoorin mong mabuti. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng Cordelite." Kasunod ng kanyang utos, isang grupo ng mga tao ang lumitaw mula sa lahat ng direksyon. Lahat sila ay may mabangis na ekspresyon sa kanilang mga mukha at may hawak silang mga patalim sa kanilang mga kamay. Lahat sila ay mga expert professionals. Maliksi ang mga galaw nila at halos walang maririnig na ingay habang naglalakad. Sa isang sulyap, mayroong hindi bababa sa 50 hanggang 60 katao na nakapalibot. Dahil napakaraming tao doon, at lahat sila ay mga expert professionals, ang eksenang ito ay masyadong nakakatakot. Nakikita mo na ba ngayon ang kapangyarihan ng Cordelite ngayon, Thomas? Tanong ni Terrell. Naniniwala ka ba talaga na mapipigilan mo ako? Ha? Masyado kang bastos para sa sarili mong kapakanan, nakakahiya ka. Noong una, wala akong oras na makipag-usap sa'yo, pero inalay mo talaga ang sarili mo para mamatay. Dahil dito, pasensya na talaga. Pero papatayin kita sa harap ng lahat at tutulungan ang aking anak na mailabas ang kanyang mga frustrations. Patayin ang bastos na ito, sabi ni Terrell, sabay turo kay Thomas. Kabanata 1453. Natakot ang mga bystanders at nagmamadali silang tumakas habang ang 60 na tauhan niya ay lumapit sa kanila, ngunit si Thomas ay nanatiling kalmado na parang walang mangyayaring masama sa kanya. Nakakagulat na ang Cordelite ay meron palang maraming tauhan, sabi niya habang nakatingin kay Terrell. Tumawa si Terrell nang marinig ito. Sa tingin mo ba ay nasa 60 na natauhan lang ang kukunin ko? Bakit parang takot na takot sa akin ang mga sponsors mula sa Central City, ha? Magbabayad ka ng mataas na halaga para sa kayabangan mo, Thomas. Wala na siyang kawala sa sitwasyon na ito. Gayunpaman. Itinaas ng kaunti ni Thomas ang kanyang ulo at malamig na sinabi, "Kung gusto mong makita kung sino ang mas maraming tauhan sa ilalim natin, sige, pagbibigyan ko ang kahilingan mo." Tinitik niya ang kanyang mga daliri at nagsimulang dumagundong ang lupa. Isa-isang dumaan ang mga mabibilis na sasakyan hanggang sa punto na napuno ang buong lugar.
Ang mga kotse ay sunod-sunod na dumaan at mayroong higit sa 100 na kotse sa harapan nila. 4 o 5 tao ang lumabas sa bawat sasakyan at sa kabuuan ay 4 hanggang 500 tao ang nakapalibot na ngayon. Hindi lang iyon, pero mayroong higit sa 10 helicopter na umaaligid sa kalangitan, bawat isa ay may machine gun na nakatutok sa mga miyembro ng Corps d'Elite. Ang lahat ng mga taong ito ay kabilang sa iisang aksyon at iyon ay ang power of the Almighty. Medyo matagal na rin simula noong ginamit ni Thomas ang force na ito. Sa totoo lang, malakas ang Corps d'Elite na kailangan ni Thomas na ipatawag ang power of the Almighty para harapin sila. Pero kahit na gaano man sila kalakas, ang pagharap sa power of the Almighty ay parang isang daga na tumatakbo palayo sa isang pusa, mapupunta lamang sila sa isang dead end. Nalaglag ang panga ng lahat sa gulat nang makita ito. Lalo na ang mga kalalakihan ng Corps d'Elite. Nakahanda silang lahat na patayin si Thomas at ipaghiganti ang kanilang 5 kapatid na kinuha ng mga pulis. Ngunit, sa kasamaang palad, pinalibutan na agad sila bago pa man nila masimulan ang kanilang atake. Ang mga miyembro ng Corps d'Elite ay nanatili sa kanilang kinatatayuan. Ang magkabilang binti ay nanginginig sa takot habang lumilingon sila sa army ng mga lalaking nakapaligid sa kanila at ang mga nakamamatay na machine gun sa itaas ng kanilang mga ulo. Sa paanong paraan sila hindi matatakot sa ganitong sitwasyon? Ano sa tingin mo? Sapat na ba ang dami ng tao na pinadala ko dito? Kung sa tingin mo ay hindi pa rin ito sapat, pwede pa rin akong tumawag ng 10 beses na mas maraming tao. Sabi ni Thomas kay Terrell. 10 beses pa. Oo, ang dami ng tao na pinadala niya ay sapat na para talunin ang Corps d'Elite ng ilang beses. Napabuntong hininga si Terrell. Hindi niya inaasahan at talagang nagulat siya nang malaman niya na may napakalakas na puwersa si Thomas sa likuran niya. Nakaramdam siya ng panghihinayang sa pagiging careless at sa kagustuhan niyang babujin si Thomas. Gayunpaman, mayroon bang lunas para sa pagsisisi sa mundong ito? Kanina pa nahihi si Dexter, "Dad, ayoko pang mamatay, ligtas mo ako, Dad, iligtas mo ako," umiyak siya. "Bakit ka umiiyak? Lalaki ka at hindi ka dapat umiyak. Manahimik ka," galit na sumigaw si Terrell. Nababalisa siya noong mga oras na iyon dahil karaniwan ay hindi siya magiging ganito kahigpit kay Dexter. Ito rin ang unang pagkakataon ni Dexter na maranasan ang pagiging istrikto ng kanyang ama. Nilapitan ni Terrell si Thomas at sinabing, "Akala ko magaling akong itago ang mga atake ko, pero hindi ko inaasahan na mas magaling si Mr. Mayo kaysa sa akin. Pero hindi naman pwedeng maging eye bully ang isang lalaki, di ba? Kung tunay kang lalaki, Thomas, makikipaglaban ka sa akin ng one-on-one. Kung mananalo ka, aaminin kong tunay kang lalaki at mas magaling ka sa akin." Ano? Sa tingin mo kaya mo? Halatang desperado na siya at sinusubukang i-provoke si Thomas nang sabihin niya ito. Nakikita ng lahat na si Terrell ay nasa isang desperado na sitwasyon, at dahil si Thomas ang nangunguna sa sitwasyong ito, bakit gusto niya itong labanan ng one-on-one? Bakit niya gagawin ang bagay na iyon? Gayunpaman, biglang naging walang isip si Thomas at nakakagulat na pumayag sa malupit na kahilingan ni Terrell. "Gusto mong magkaroon one-on-one fight? Okay, bibigyan kita ng pagkakataon na labanan ako." Tuwang-tuwa si Terrell. Banata 1454. Kahit na nasa 50s na siya ay napakalakas at malusog pa rin, at ang kanyang assassination at battle skills ay top-notch. Kung hindi, paano niya mapipilit ang lahat ng ace ng Corps d'Elite na sumunod sa kanya? Ang mga ordinaryong tao ay hindi magiging match kay Terrell. Nakangiti siyang lumapit kay Thomas, at naisip niya, "Thomas, oh Thomas, sa tingin mo ba ay matatalo mo ako dahil lang mas bata ka? Masyado ka talagang mayabang para sa sarili mong kapakanan. Pagbabayaran mo ang kaiabangan mo ngayon din. Pumunta ka sa impyerno." Malaking hakbang ang ginawa ni Terrell at mabilis na umaban. Sabay lihim na naglabas ng dagger at itinutok sa puso ni Thomas. Mabilis at tumpak. Ang mga normal na tao ay hindi nakapag-react sa tamang oras sa bilis na ito. Dahil napakatalas ng dagger, mabilis nitong mapapatay ang isang tao kapag tumagos ito sa kanyang puso. Napaawang ang mga labi ni Terrell. "Pumunta ka sa impyerno, Thomas." Sa sandaling sinabi niya iyon, ang malaking kamay ni Thomas ay tumabi sa palso ni Terrell na may balas na hinawakan ng dagger. Walang gana at careless ang pagpitik ng kanyang kamay na para bang nagtataboy siya ng mga lamok sa labas. Sa isang segundo, naramdaman ni Terrell ang matinding kirot na nagmumula sa kanyang palso na para bang nataman ito ng isang matigas na bakal.
Pakiramdam niya ay mapuputol ang kanyang pulso. Masakit. Sobrang sakit. Napakasakit. Lumipad ang dagger at humampas sa lapag na may ilang malalakas na kalabog nang mawala ito sa kanyang kamay. Napahawak si Terrell sa lupa sa sobrang gulat. Inaplos ng malamig na hangin ang kanyang mukha, tinutuyo ang malamig na pawis na namumuo dito. Hindi siya makapaniwalang tumingin kay Thomas. Kaganyan ka ba talaga kalakas? Sabi niya sabay lagop. Hindi madaling pabagsakin si Terrell dahil siya ay sumailalim sa striktong pagsasanay araw-araw at malaki ang tiwala niya sa kanyang mga abilidad. Ngunit, naging talunan siya sa harap ni Thomas sa pagkakataong ito. Para bang isang bata ang nakikipaglaban sa isang matanda, wala siyang pagkakataong manalo habang ang kanyang dagger ay napakadaling dumulas. Masyadong mabagal ang mga galaw mo, mahinahong sinabi ni Thomas. Masyado akong mabagal. Hindi alam ni Terrell kung iiyak ba siya o matatawa. Hindi naman mabagal ang mga galaw niya. Sa sobrang bilis nito ay mahirap itong makita ng mga ordinaryong tao, pero ito ay mabagal pa rin sa mga mata ni Thomas. Kitang-kita ang pagkakaiba ng kanilang mga kakayahan. Sa isang kalabog, si Terrell ay lumuhad sa lupa at tuluyang kawalan ng pag-asa. Alam niyang talo na siya. Mula nang itatag niya ang Cordelite, bihira na siyang magkaroon ng kalaban dahil kahit ang malaking tatlong pamilya ay nag-iingat pagdating sa Honey Badger na ito. Hindi man ang pinakamahusay ang abilidad ni Terrell, pero panigurado na siya ang pinakamatapang at pinakabrutal sa lahat. Ngunit minala siya ngayon, at nakatagpo siya ng isang lalaking mas makapangyarihan na mas brutal kaysa sa kanya. Paano siya mananalo laban sa God of War? Narinig ng lahat ang mga wangwang habang papalapit ang mga pulis. Pinigyan ni Thomas si Terrell ng huling tingin bago umalis ng tahimik. Tapos na siya sa kanyang trabaho, kaya ipinasa niya ang iba sa pulis. Pagkatapos nito, nakipagtulungan ang Power of Almighty sa pulisya at inaresto ang lahat ng miyembro ng Cordelite. Si Terrell, ang salarin, ay heavily guarded. Kahit si Dexter ay kinuha ng mga pulis. Kawakas, ang walang awa na assassination organization na Cordelite na gumugulo sa mga sponsor at naging istorbo sa mga pulis ng Central City ng maraming taon ay tuluyan ng nabura. Ang dahilan ay hindi inaasahan, nangyari ang lahat ng ito dahil sa pagharas ni Dexter sa mga babaeng artista sa set na sobrang nakakatuwa kung iisipin. Hinding-hindi sana iyon gagawin ni Dexter kung alam niyang mangyayari ito sa kanya. Siya ay kadalasang makakaalis ng walang kahirap-hirap sa sitwasyon na ito. Gayunpaman, ang taong kinalaban niya sa pagkakataon na ito ay walang iba kundi si Thomas. Kabanata 1455. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakahuli ni Terrell at Dexter, at mas mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagbagsak ng Cordelite. Kumalat na parang apoy ang balita sa buong Central City. Nakahinga ng maluwag ang mga sponsor na takot noong nakaraan sa Heath Corporation. Hindi na nila kailangang mag-alala pa tungkol sa pagiging target ng Cordelite. Kasabay nito, si Thomas ang naging unang nananatiling buhay sa kabila ng katotohanan na nasa listahan siya ng mga kaaway ni Terrell. Ang tiwala ng lahat kay Thomas ay lumago rin. Dahil dito, naging masigasig ang lahat sa pag-sponsor ng Boys Factors. Main topic ng lahat ang palabas, ngunit ang mga sponsor ay nag-aalangan na lumahok dahil sa Cordelite. Gayunpaman, ang mga sponsor ay meron ng kumpiyansa matapos malaman na si Thomas ay buhay pa at tuluyan nang bumagsak ang Cordelite. Dahil dito ay nakatanggap sila ng malaking halaga ng pera. Nakatanggap si Samantha ng napakaraming tawag mula sa mga sponsor at sinasabi rin ng mga ito ang kanilang interes sa Boys Factors. Ang mga ninakawan ng mga ari-arian nila ay nanambalik na rin. Handa pa silang magambag ng mas maraming pera bilang paghingi ng tawad. Totoo ba na ang kasawiang ito ay talagang isang blessing in disguise? Inaasahan ng lahat na makakancel ang Boys Factors pagkatapos nilang masaktan ang Heath Corporation. Pero walang nag-akala na magkakaroon ng ganoong kapansin-pansing pagbabago na nagresulta din sa pagiging masikat ng palabas. May mga natuwa pero may hindi. Sa mansyon ng pamilyang Gomez, maririnig ang galit na galit si Dominic. Mukhang nakakabilib itong si Thomas, ha? Talagang nakaligtas siya sa isang assassination attempt ng Cordelite. Oo, medyo malakas siya, sabi niya. Hindi ka pwedeng maglagay ng malaking tiwala kay Terrell pagkatapos ng lahat. Base kanyang kakayahan, hindi maiiwasang kalabanan siya ni Thomas. Tapos na ba kayong mag-discuss ni Carrie? Anong sinabi niya? Sabi ni Nicholas. Inasikaso na ang lahat at pumirma na rin ako sa kanya ng kontrata.
Ipinangako niya sa akin na papatayin niya si Thomas, kung hindi, kailangan niyang ibigay sa akin ang pivot technology. Nag-transfer ako ng $3 billion sa kanyang account at ngayon ang kailangan ko lang gawin ay hintayin siyang sumugod. Tinabi ba niya sa iyo ang mga detalye ng plano niya? Hindi. Tinanong ko siya tungkol dito at ang sagot niya ay mas kaunting mga tao ang nakakaalam tungkol dito, mas madali para sa kanya na kumilos. Maraming nakakatakot na intensyon ng batang ito, hinaplos ni Nicholas ang kanyang balbas, at sana ay itoon niya ang lahat ng ito kay Thomas. Si Carrie ay isang tuso. May pagkakataon na mapatay niya si Thomas kung gagawin niya ito ng matalino. Gayunpaman, kung hindi, sila ang mawawasak. Ang mga pros at cons ay magkatimbang. Kasabay nito, isang special meeting ang nagaganap sa chairman's office sa building ng Pivot Technology. Umupo si Carrie sa pinakadulo ng meeting table kasama si Laura sa kanyang tabi at naruroon din ang ilan pang mga tao mula sa iba't ibang kumpanya at pagkakakilanlan. Hindi sila mga empleyado ng Pivot Technology, ngunit silang lahat ay mga subordinate ni Carrie. Ngayon lang nalaman ni Laura na si Carrie ay palihim na nagpapalakas sa nakalipas na ilang panahon. Gayunpaman, ang mga forces na ito ay medyo karaniwan at kulang sila ng mga kinakailangang kasanayan para harapin si Thomas. Hindi niya talaga alam kung bakit pinagsama-sama silang lahat ni Carrie ngayon. Mahigpit na isinara ang pinto. Ang buong meeting room ay airtight at ni isang piraso ng impormasyon ay hindi dapat ibunyag. Pagkatapos nito, seryosong tiningnan ni Carrie ang lahat at madiin na sinabi ang bawat salita, kailangang i-maintain ang army sa paglipas ng mahabang taon pero gagamitin lamang sila sa loob ng maikling panahon. Matagal ko na kayong sinasanay at oras na para sa pinakahuling laban. Ang dalhilan kung bakit ko kayo pinatawag dito ay dahil meron akong announcement. Papatayin natin si Thomas. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong meeting room. Si Thomas ay isang master plotter kahit papara ito sa mabuti o masama at siya ay nagtataglay ng hindi kapani-pani walang lakas at abilidad. Ang mga ordinaryong strategy ay hindi sapat para harapin ang ganitong uri ng tao. Walang sino man sa kwarto ang may lakas ng loob na humarap sa kanya. Ano kaya ang mga bright ideas na maiisip ni Carrie? Napabuntong hininga din si Laura, natatakot na baka makaligtaan niya ang anumang mahalagang impormasyon. Kabanata 1456. Nagsalita naman si Carrie, hindi kailangang paulit-ulit na sabihin sa akin ang tungkol sa away sa pagitan namin ni Thomas, di ba? Lahat ng nangyari, mula sa sama ng loob ni Master Centipede, ang galit ni Wise, hanggang sa pang-aapi na dinaranas ng Pivot Technology. Ang lahat ng ito ay gawain ng iisang tao, Thomas. Simple lang ang layunin natin. Patayin siya at kunin ang lahat ng mga ari-arian niya. Madaling sabihin, pero kaya niya ba talagang gawin ito? Nagbulungan ng lahat sa bawat isa. Nagpatuloy si Carrie, alam kong wala kayong tiwala sa akin, pero gusto kong malaman ninyong lahat na si Thomas ay isang tao lamang, hindi isang Diyos. Sa pagkakataon na ito, ipapaalam ko sa inyong lahat ang tinatawag na God's Reckoning. Kasunod nito, ibinunyag ni Carrie ang planong ginawa sa nakalipas na ilang araw. Matikuloso niyang ipinlano ang bawat detalye ng teknik. Habang nakikinig ang karamihan sa plano, lalo silang nakaramdam ng takot. Lalo na si Laura na noong una ay inakala na walang katotohanan ang kagustuhan ni Carrie na patayin si Thomas. Gayunpaman, pagkatapos pakinggan ang buong plano, kumbinsido si Laura na si Thomas ay tuluyan ng mamamatay. Ang planong ito ay may kakayahan na patayin ang isang walang kamatayan at kasama na doon si Thomas. Masusing sinisiyasat din ni Carrie ang katangian at habits ni Thomas na tinitiyak na ang bawat hakbang ay natupad ayon sa plano. Noong una ay walang kumpiyansa ang lahat sa plano niya, ngunit naging mas malinaw ang lahat habang pinapakinggan nila ang kanyang plano. Naiintindihan nilang lahat na magiging mabisa ang mabangis na planong ito. Mr. Lawrence, napakatalino talaga ng plano mo. Mapapatay na talaga natin si Thomas sa pagkakataon na ito. Sa parehong pagkakataon, pwede din nating kunin ang mga asset ng Sterling Technology para mapalawak ang Pivot Technology. Magiging mayaman tayo. Natuwa ang mga tao. Ngunit nanatili ang problemang ekspresyon sa mukha ni Laura. Laura, tanong ni Carrie, bakit parang ang gloomy mo? Dahil ba sa tingin mo ay may mali sa plano ko? Umiling si Laura. Hindi, perfect ang plano mo. Nagulat lang ako. Haha. Tumawa si Carrie, pagkatapos nito ay sinimulan niyang magtalaga ng mga gawain sa bawat miyembro ng grupo.
Araw-araw, ang bawat individual ay may specific na mga tungkulin na dapat tapusin ayon sa isang detailed schedule. Seryoso na si Carrie sa pagkakataon na ito. Itinuring ni Laura si Carrie bilang isang venomous viper sa halip na isang tao. Parang hindi nakagat ng viper si Carrie noong bata pa siya, ngunit parang namatay siya at sinapian ng isang viper. Sa katunayan, siya ang viper na nagkatawang tao. Siya ay malamig at nakakatakot. Ang meeting ay tumagal ng 7 oras at sa wakas ay natapos lamang ito matapos mapag-usapan ang bawat punto. Isinara ni Laura ang kanyang notebook, pinunasan ang kanyang pagod na mga mata at bumalik sa kanyang opisina. Lumapit siya sa larawan ni Master Centipede sa opisina at tiningnan ito ng mabuti. Alam niya na hindi si Thomas ang mamamatay tao at ang tunay na pumatay kay Master Centipede ay ibang tao. Kaya paano niya magagawa ang sinabi ni Carrie? Tiningnan ni Laura ang picture ni Master Centipede at seryosong nagtanong, ano ang dapat kong gawin, Ninong? Dapat ko bang sundin ang utos ni Carrie? Dapat ko bang ipaghiganti kayo ni Wise sa pamamagitan ng pagpatay kay Thomas? Ninong, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong gagawin? Isang bagzo ng hangin ang umihip sa sandaling sinabi ang mga salita na ito at nahulog ang larawan ni Master Centipede. Kabanata 1457. Matagal na napahinto si Laura, patuloy niyang tiningnan ang larawan ni Master Centipede sa lupa. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ang picture mula sa lupa at ibinalik sa pwesto nito. Godfather, salamat sa paggabay sa akin. Alam ko na ang gagawin ngayon. Pagkatapos nito ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tinatawagan si Daisy, isang mayamang dalaga mula sa pamilya Martin. Daisy, available ka ba ngayon? Gusto sana kitang kausapin. Oo naman, sobra talaga akong bored nitong nakaraang mga araw. Pagkatapos nilang magkipagdaldalan, ibinaba ni Laura ang cellphone, tumingin sa bintana, at sinabi niya sa kanyang sarili, sana ginagawa ko ang tama. Sa loob ng Sterling Technology. Bumalik si Thomas sa kumpanya at niyakap siya ng mga tao nang makapasok siya sa pintuan. Napakalakas talaga ni Direk Mayo, pinabagsak niya ang Cordelite sa isang iglap. Legit talaga. Sa susunod, ang Sterling Technology ay manggenguna sa Central City. Umiti si Thomas at hinayaan na maghiwa-hiwalay ang mga tao. Papasok pa lang siya sa loob, mabilis na tumakbo si Diana dala ang cellphone at sinabing, Mr. Thomas, nakatanggap ako ng tawag mula sa pamilyang Martin. Pamilyang Martin. Si Mrs. Martin ba ito? Hindi. Si Daisy ang tumawag. Nagulat si Thomas dahil halos wala siyang contact kay Daisy pagkatapos ang bodyguard insidente. Nagtataka siya kung bakit bigla itong tumawag sa kanya ngayon. Habang sinasagot ang tawag, curious na nagtanong sa kanya si Thomas, Miss Martin, may maitutulong ba ako sa'yo? Mr. Mayo, available ka ba ngayong gabi? Gusto sana kitang imbitahan na kumain sa bahay ko bilang pasasalamat sa tulong mo noong nakaraan. Gusto pa ba niyang magpasalamat sa akin? Hindi pa ba siya nagpasalamat sa akin? Tatanggihan na sana ni Thomas ang kanyang imbitasyon, ngunit biglang sinabi ni Daisy, importante talaga ito sa pagkakataong ito. Nakikiusap ako sa'yo. Si Thomas ay isang tipikal na halimbawa ng sumusuko sa malalambot na techniques ngunit tumatanggi sa puwersa. Ito ang kanyang kahinaan. Nang marinig niya ang pagmamakaawa ni Daisy sa kanya, wala na siyang nagawa kundi sumuko at wala siyang choice kundi pumayag. Sige, pupunta ako ng 8 o'clock ng gabi. Sige, deal yan. Isang nagseselos na tingin ang ipinakita ni Diana kay Thomas nang ibinaba niya ang cellphone. Thomas, meron ka ng asawa. Hindi ba mali para sa isang lalaki na pumunta sa bahay ng isang dalaga sa gabi para kumain ng hapunan kasama siya? Nangako na ako sa kanya. Ano pa bang magagawa ko? Inilapag ni Diana ang cellphone at nagsalita habang naglalakad siya, lagi mong sinasabi na kasal ka habang kasama mo ako. Tinabi mo rin na hindi pareho ang mga lalaki at babae. Pero hindi ko nakikita ang pagpipigil mo sa sarili ngayon o bawal kapag kasama mo si Miss Martin. Lumalabas na ngayon na mas preferable ang pagiging dalaga dahil mas madali silang mapamper. Ang mga tao sa paligid ay nakatitig kay Thomas na may kakaibang tingin matapos nilang marinig ang mga nangyayari. Dahil sa kanilang mga tingin ay namula ang mukha ni Thomas sa kahihiyan. Kawakas ay 8 p.m. na. Mag-isang nagmaneho si Thomas patungo sa single family house kung saan nakatira si Daisy.
Matapos niyang ihinto ang kanyang sasakyan at pumasok sa pinto, napansin niyang nalinis na ang bahay at nakaayos ang isang mesa na puno ng masasarap na pagkain at may mga nakasinding kandila. Romantik tuloy ang pakiramdam dahil sa nakasinding mga kandila. Pero, kaya ba itong ubusin ng dalawang tao? Mabilis siyang binati ni Daisy sa sandaling pumasok siya, "Mr. Mayo, welcome." Medyo nahiya si Thomas at sinabing, "Niliber mo na ako sa huling pagkakataon, Miss Martin. Bakit niyaya mo na naman akong kumain?" Bago pa makasagot si Daisy, isang boses ng babae ang nanggaling sa hagdanan sa second floor. "Thomas, malapit ka nang mamatay, pero nasa mood ka pa ring tumingin sa mga magagandang babae at kumain ng mga masasarap na pagkain." Kabanata 1458. Nang tumangala si Thomas, nakita niya si Laura na nakatayo doon, malamig na nakatingin sa kanya. Kitang-kita ni Thomas ang nangyayari habang nakatingin kay Daisy at saka kay Laura. Mukhang inimbitahan siya ni Daisy sa hapunan, ngunit gusto talaga siyang makipagkita ni Laura. Dahil hindi maginhawa ang pakikipagkita sa kanya, ginawa niya ang planong ito para makilala siya. Pulong ni Daisy, "Pakiusap, tanggapin mo ang aking paghingi ng tawad, Mr. Mayo. Ako ang nanloko sa iyo. Sabi ni Ate Laura, nanganganib kang mamatay, kaya kailangan kitang tawagan kahit anong mangyari. Siya ay may napakahalagang mensahe para sa iyo. Tandang padamdam panipi. Nasa panganib ang buhay ko." So dramatic. Tumango si Thomas, "Kung gayon, pakinggan natin ng eksakto kung paano nasa panganib ang buhay ko." Dumiretso siya sa itaas at pumasok sa isang silid kasama si Laura habang isinara ni Daisy ang pinto at hinayaan silang dalawa na mag-usap. Sa ikalawang palapag ng bahay. Tanong ni Thomas, "Hindi mo ba kinasusuklaman ang aking lakas ng loob? Bakit ka nag-iisip para bigyan ako ng babala tungkol sa panganib?" Sinabi ni Laura na may malamig na mukha, "Hindi ko alam kung ito ang tamang hakbang." "Thomas, galit nga ako sa iyo. Ngunit muli, ang pagkamatay ni Ninong ay hindi mo ginawa. Kung hindi ako, kanino?" Nanatiling tahimik si Laura na nakayuko habang si Thomas ay nakatingin sa kanya. Nagpatuloy si Thomas, "Matalino kang tao, kaya malalaman mo kung sino ang sangkot sa pagkamatay ni Master Centipede. Hindi ba't kakaiba na siya ang huling taong kasama ni Master Centipede, ngunit sinubukan niya ang lahat para isisi sa akin ang kanyang pagkamatay." Sumigaw si Laura, "Hindi ko kailangan na turuan mo ako." May ideya ba si Laura kung ano ang mali kay Carrie? Alam niya. Kaya lang ayaw niyang maniwala. Si Thomas naman ay hindi natuloy, sa halip ay umupo sa upuan at nagtanong, "Okay, I'm not interested in getting too entangled with your family affairs. Return the subject, bakit mo ako pinuntahan ngayon?" Huminga ng malalim si Laura, "Nahiram si Carrie ng 3 bilyon sa pamilya Gomez at handa siyang maglunsad ng snipe sa iyo." "Snipe? Kukuha ba siya ng sniper para patayin ako?" "Hindi, sa kakayahan mo, kahit isang bihasang sniper ay hindi ka kayang patayin, di ba? Isang magandang halimbawa ang Cordelite. So paano niya ako sisilipin?" "Well, ito ay sa pamamagitan ng stock sniping." "Oh, medyo kawili-wili ang terminong ito." Kinuha ni Laura ang mga minuto ng pulong sa araw, binuksan ang mga ito, at sinimulang bigyan si Thomas ng pagsusuri at pagsasalaysay ng buong diskarte ni Carrie mula sa simula. Noong una, hindi ito sineryoso ni Thomas. Gayunpaman, habang tumatagal siya ay nakikinig, nakaramdam siya ng mas maraming goosebumps na gumagapang. Si Carrie ay nagpunta sa hindi pangkaraniwang mga haba upang harapin si Thomas. Naghukay siya ng hukay para kay Thomas. Sa totoo lang, kung hindi ipinalam ni Laura kay Thomas ang kasalukuyang plano ngayon, ang kapalaran ni Thomas ay halos tiyak na kamatayan. Ang puso ng tao ay makasalanan. Nakikita ni Thomas ang kinakatakot na bahagi ni Carrie. Ang lalaking ito na talagang kasing lason at mabangis na parang makamandag na ulupong. Isinara ni Laura ang libro. Tinanong ni Laura, "Thomas, sa tingin mo ba ay nagpapalaki pa ako ngayon?" Isang mahabang hininga ang pinakawalan ni Thomas, "Hindi mo naman pinalaki ang lahat. Nagpapasalamat ako sa iyong pagpapalam sa akin ng lahat ng ito ng maaga. Kung hindi, nasa panganib ako." Nagpatuloy si Laura, "Ngayon, ano ang gagawin mo?" Sagot ni Thomas, "It's very simple. Since alam ko na ang plot ni Carrie, then I just don't fall for it from the beginning, hindi ba?" Umiling si Laura, "Kung hindi ka mahuhulog dito, walang kawalan sa iyo, at wala ring masyadong kawalan kay Carrie.
Lalo lang niyang paiigtingin ang kanyang pagsisikap na gumawa ng mas mapanlinlang na taktika laban sa iyo. Kumunat ang noo ni Thomas at nagtanong, kung gayon, tuturuan mo ba ako kung ano ang dapat kong gawin? Sa mapupulang mga mata, binigkas ni Laura ang ilang mga salita, kusa kayong malinlang sa kanyang pukana at makipaglaro na lang. Kabanata 1459. Laking gulat ni Thomas at hindi inaasahan na sasabihin talaga ni Laura ang mga salitang ito. Tanong niya, "You're asking me to play along with him, and does that mean I have to go against Carrie? Don't you believe na siya ang killer? Hindi ba magiging contradictory na gawin iyon?" Napakagatlabi si Laura. Napakasalungat noon. Ngunit kailangan itong gawin. Mula sa ebidensyang makukuha sa ngayon, halos makumpirma na si Carrie ang pumatay kay Master Centipede. Kinailangan ni Laura na ilagay si Carrie sa isang walang pag-asa na sitwasyon at itulak siya na sabihin ang totoo. Batay sa kanyang pagkatao at kakayahan, hindi kailanman isisiwalat ni Carrie ang isang salita kay Laura kung ito ay simpleng pagtatanong sa kanya. Ito ay dapat na walang awa at ganap. Tumingin siya kay Thomas at sinabing, "Gagamitin ko lang ang pagkakataong ito para itaboy si Carrie sa isang sulok dahil gusto kong malaman kung ano ang katotohanan ng bagay mula sa kanyang bibig." Tumango si Thomas, "Good, since naisip mo na, then I might as well help you this time. It's also a way of repay you for your grace reminder to me. It's just that Carrie's plot is far too vicious. Have naisip mo na kung paano paglaruan ang kanyang balak?" Umisi si Laura, "Huwag kang mag-alala, hindi ka magdaranas ng anumang pagkalugi." Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya ang kanyang diskarte sa pakikitungo kay Carrie, at si Thomas ay nagkaroon ng halo-halong emosyon sa kanyang puso pagkatapos makinig dito. Sa katunayan, ang diskarte ni Laura ay hindi nagdulot ng anumang pinsala kay Thomas. Ngunit ito ay itinakda laban sa kanyang sarili. "Gusto mo talagang gawin ito?" "Oo," pagtibay ni Laura. "Ang tanging paraan na malalaman ko kung ano talaga ang iniisip ni Carrie ay kung ako ay nasa isang desperado na sitwasyon, tulad ng pagharap sa isang ulupong bilang isang bata." "Noong bata ka pa." Napalingon si Laura, "That's between me and Carrie, it's none of your business. All you have to do now is to collaborate with me in this play." Sabi ni Thomas, "Sige, makikipagtulungan ako sa iyo." Nagpalitan pa ng ilang salita ang dalawa, at pagkatapos ay binuksan ni Thomas ang pinto at bumaba para mag-candlelight dinner kasama si Daisy. Curious na tanong ni Daisy, "Mr. Mayo, ano ang sinabi sa iyo ni Sister Laura?" Sabi niya, "Nasa panganib ang buhay mo." Totoo ba o hindi? Nag-aalala pa rin siya kay Thomas. Pero, umiti si Thomas, tumingin sa direksyon ng itaas, at sinabi, "Wala nang panganib sa akin, si Laura, ang kapatid mo, ang talagang nasa panganib." Naguguluhan ang mukha ni Daisy. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin noon. Igrabyado niyang sinabi, "Napakaawa at nag-iisa si Sister Laura. Maaaring mukhang mayabang at nagyayelong hitsura niya, ngunit talagang nag-iisa siya." "Mr. Mayo, matutulungan mo ba siya?" Natahimik sandali si Thomas bago sinabing, "I promise you that I will do my best to help her." "Well, sa tulong ni Mr. Mayo, naniniwala akong magiging ligtas at maayos si Ate Laura." Sabi ni Daisy, ang puso niya ay parang mundo ng yelo at nyebe sa pinakamalamig na panahon ng taglamig. Mahirap tunawin ang puso niya. "Mr. Mayo, kung maaari, mas mapalapit ka sa kanya sa hinaharap. Nalaman ko na si Ate Laura ay mukhang napakahusay sa iyo, hindi tulad ng iba na karaniwang hindi nagsasalita." Pagkasambit ng mga salita ay bumaba na si Laura mula sa itaas. Habang naglalakad, sinabi niya, "Hindi ito isang bagay na dapat mong alalahanin bilang isang maliit na batang babae. Kung malaya kang mag-alala tungkol sa akin, bakit hindi mo isipin ang higit pa tungkol sa iyong sarili? Dapat kang magpakasal ngayong lumaki ka na, tama ba?" Sa kalagitnaan, biglang sinabi ni Laura kay Thomas, "Mr. Mayo, ano ang tingin mo kay Daisy?" Natigilan si Thomas. "Anong ibig mong sabihin?" Sinabi ni Laura, "Hindi pa rin sigurado kung ano ang sinasabi ko. Si Daisy ay mukhang matamis at kaibig-ibig, ipinanganak na mabuti at maganda ang pakikitungo niya sa iyo. Hindi ka ba mahuhulog sa kanya? Hindi mo ba siya gustong pakasalan?" Namula si Daisy na parang pulang mansanas na hinog sa tag-araw. "Ate Laura, anong pinagsasabi mo?" Hinawakan ni Laura ang kanyang mga kamay, "Sa tingin ko ay mabuting tao si Mr. Mayo.
Kung pakakasalan mo siya, magkakaroon ka ng isang taong paprotekta sa iyo at mananatiling hindi natatakot sa mga taong nang aapi sa iyo. Halatang revenge si Laura sa sinabi ni Daisy kanina. Hindi na rin ito hinintay ni Daisy, diretso siyang tumayo at sinabing, sa tingin ko, mas magandang kombinasyon sina Sister Laura at Mr. Mayo. Nilalamig ka sa loob. Ang munting araw ni Mr. Mayo ay makakatulong sa iyo na magpainit. Kabanata 1460. Sa isang iglap, naging awkward ang mga pangyayari sa kwarto. Sa di malamang dahilan, namula si Laura habang nakatingin kay Daisy. Hindi kailanman sumagi kanyang isipan na ang batang babae ay maglakas loob na magbitaw ng ganoong hindi patas na pananalita. Naiinis din si Daisy. Hindi siya nag-isip bago sabihin ang mga bagay na iyon. Tinulak ng dalawang babae si Thomas sa kabilang side. Gayunpaman, ang gusto talaga nila ay si Thomas ang itulak sa kanila. Ang mga babae ay hindi kailanman nagsabi o kumilos ayon sa kung ano talaga ang kanilang iniisip. Kadalasan, ang kanilang sinabi ay lubos na naiiba sa kanilang naisip. Ang pinakanahiya ay si Thomas. Siya ang naging bargaining chip sa pagitan ng away ng dalawang babae. Umubo siya at sinabing, may kailangan pa akong tapusin pabalik sa kumpanya ko. Babalik muna ako. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, nabalisa sina Laura at Daisy at sabay na nagsalita, bakit ka nagmamadali? Kumain ka muna bago ka umalis. Habang magkasabay na nagsasalita ang dalawang babae, napatingin sila sa isa't isa, natulala. Sa katunayan, kinailangan ng isang babae upang maunawaan ang ibang babae. Sa pagtatapos ng araw, kahit na si Laura ay mukhang kinasusuklaman niya si Thomas sa kaibuturan, ang mga babae ay palaging magugustuhan ng mga malalakas na lalaki. Kung mas malaki ang kanyang pagkatalo kay Thomas, mas hinangaan niya si Thomas. Bukod pa rito, napakalungkot ni Laura sa sandaling iyon at wala siyang ibang kausap kundi si Thomas. Kaya naman, si Laura mismo ay hindi alam na may nararamdaman siya para kay Thomas. Inaasahan lang niyang makasama si Thomas ng mas mahabang panahon. Kahit saglit lang, sapat na. Awkward na umupo si Thomas sa pagitan ng dalawang babae at kumain ng nakayuko. Ang Diyos ng digmaan ay nagkaroon din ng mga labanan na gumugulo sa kanya at iniwan siyang nataranta. Nang matapos ang pagkain, pasado 10:00 na. Ang dalawang babae, syempre, ay tumanggi na payagan si Thomas na umalis, kaya't nanatili sila sa sala para sa gabi. Bagamat walang gaanong pag-uusap na nagaganap, si Laura at Daisy ay comfortable dito. Ang pagiging malungkot ay talagang nakakatakot. Matagal na rin silang nag-iisa, at kapag kasama nila si Thomas, makakalimutan nila ang kalungkutan na kanilang naramdaman. Kinaumagahan, bumalik si Thomas sa Sterling Technology pagkatapos niyang mag-almusal. Pagpasok pa lang niya sa kanyang opisina, narinig ni Thomas ang sarkastikong sinabi ni Diana, so may handang bumalik. Isang kainan lang daw. I wonder how he managed to take a whole night for that one single meal. Kumain na rin yata siya at natulog. Binigay ang buong package, Buntong hininga. Lalaki. Nagtataka ako kung paano haharapin ng isang tao ang kanyang asawa na naghihintay sa Southland District. Anong makasalanang tao? Nahiya si Thomas sa mga komento niya. Gusto niyang ipaliwanag ito, ngunit walang tainga si Diana sa kanyang paliwanag. Sigurado siya na si Thomas ay nakulong sa honey trap ni Daisy, kaya hindi siya maniniwala sa kanya kahit na ipaliwanag niya ang nangyari. Habang nararamdamang walang magawa, iniba ni Thomas ang usapan. Kung gayon, anong trabaho natin ngayon? Naaalala mo na kailangan mong magtrabaho, Tama na Diana. Malamig na ngumuso si Diana at sinabing, syempre may trabaho. Habang nagsasaya-kasayakap ng ibang babae kagabi, nag-overtime ako. Nakatanggap ako ng 2 tawag tungkol sa 2 pagpupulong ngayong umaga. Meeting. Oo, 2 sila, sabi ni Diana. Ang una ay 8:30. Ito ay isang pagpupulong kay Samantha Brock mula sa pamilya Martin. Ang pangalawa ay 9:30. Ito ay isang pagpupulong kasama ang pamilya ni Diaz na si Georgia. Sumandal si Thomas sa upuan niya. Magkasunod ang pamilya Martin at Gomez. Tila magiging isang kaganapan ang araw na ito.